Magandang hapon mga bata! Bago tayo magsimula, maglaro muna tayo ng red versus blue. Tingnan ninyo ang ilalim ng inyong upuan, may inilagay akong ribbon o sticker na kulay pula at asul. Ang mga may pulang sticker ay pupunta sa red team, at ang may mga asul na sticker ay pupunta sa blue team. Bibigyan ko ang bawat pangkat ng isang meta card o Manila paper at pentel pen. Bawat pangkat ay tatalakayin ang sumusunod na tanong. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pinuno at pagkakaisa sa isang samahan? Pangalawa, magbibigay ang bawat miyembro ng kanilang ideya tungkol sa tanong. Isulat ang kalihim ng grupo ang mga sagot ng kanilang pangkat. Pumili ng isang tagapagsalita na magbabahagi ng kanilang mga sagot sa klase. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng 2 o 3 minuto upang irepresenta ang kanilang sagot. Dito ang unang pangkat at dito naman ang ikalawang pangkat. Handa na ba kayo? Kung handa na, ay simulan na ninyo ang paggawa o ang pagsagot. Mahusay! Ang mga ideyang nabanggit ninyo tungkol sa pagpili ng leader at pagkakaisa ay may kaugnayan sa ating aralin ngayon. Alamin natin kung paano ito nangyari sa Tejeros Convention. Kaya sa araw na ito, tatalakayin natin ang Tejeros Convention. Basahin sa lahat, simulan. Ang Tejeros Convention. Sa pagkatapos ng ating aralin, inaasahang kayo ay makamit ang ating mga layunin. Basahin sa lahat, simulan. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga mahalagang kaganapan, mga leader at paksyong sangkot sa kumbensyon sa Tejeros. Nakasasadula ng mga mahahalagang pangyayari at kaganapan sa Tejeros Convention sa pamamagitan ng isang roleplay at nasasabi ang kahalagahan ng paggalang sa dignidad at opinyon ng kapwa upang mapanatili ang pagkakaisa. Mga bata, bago natin talakayin ang Tejeros Convention, alamin muna natin ang mga pangyayaring naganap bago ito. Noong panahon ng himagsikan laban sa mga Espanyol, ang lalawigan ng Cavite ay naging sentro ng labanang revolusyonaryo. Sa Cavite, nahati ang katipunan ng 2 pangkat, ang magdiwang na pinamumunuan ni Mariano Alvarez at ang magdalo na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo. Bagamat pareho nilang layunin ang makalaya sa mga Espanyol, nagkaroon sila ng pagkakaiba sa pananaw tungkol sa pamumuno at paraan ng pakikidigma. Ano kaya ang maaaring mangyari kapag may hindi pagkakasundo sa loob ng isang samahan? Tama! Maaaring magkaroon ng alitan, hindi pagkakaunawaan at paghina ng samahan. Dahil sa kanilang hindi pagkakasundo, napagpapatuloy
napasyahan nilang magsagawa ng isang pagpupulong upang pag-usapan ang kinabukasan ng himagsikan. Dahil si Andres Bonifacio ang supremo o pinakamataas na pinuno ng katipunan, inibitahan siya sa Cavite upang mamagitan sa dalawang pangkat. Bakit kaya si Andres Bonifacio ang inibitahang mamagitan sa alitan? Tama! Dahil siya ang pinakamataas na pinuno ng katipunan at iginagalang ng mga kasapi. Noong Marso 22, 1897, isinagawa ang Tejeros Convention sa Cavite. Basahin sa lahat ang definisyon. Basahin sa lahat, simulan. Tejeros Convention ay isang makasaysayang pagpupulong ng mga revolusyonaryo na naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino at magtatag ng isang revolusyonaryong pamahalaan sa pamamagitan ng halalan. Ano ang pangunahing layunin ng Tejeros Convention? Tama! Upang pag-isahin ang mga revolusyonaryo at magtatag ng isang pamahalaan. Sa pagpupulong na ito, isinagawa ang kauna-unahang halalan para sa mga opisyal ng pamahalaang revolusyonaryo. Narito ang mga naging resulta ng halalan. Resulta ng halalan, mga namumuno sa Tejeros Convention ay si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, si Mariano Trias bilang pangalawang Pangulo, Artemio Ricarte, Kapitan General, Emiliano Riego de Dios, Direktor ng Digmaan, Andres Bonifacio, Direktor ng Interior. Bagamat nahalal bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo, wala siya sa lugar ng pagpupulong dahil nasa larangan siya ng digmaan. Sa inyong palagay, bakit nahalal si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo kahit wala siya sa pagpupulong? Tama! Dahil pinagkakatiwalaan siya ng mga revolusyonaryo at kinilala ang kaniyang kakayahan bilang pinuno. Ngunit, matapos mahalal si Andres Bonifacio bilang Direktor ng Interior, tumayo si Daniel Tirona, isang kasapi ng Magdalo. Sinabi ni Daniel Tirona na ang posisyon ng Direktor ng Interior ay dapat mapunta sa isang taong may mataas na pinag-aralan
o may diploma. Iminungkahi pa niya ang ibang tao para sa posisyon. Nainsulto si Andres Bonifacio dahil para sa kanya ay hindi iginagalang ang resulta ng halalan at minamaliit ang kanyang kakayahan. Kung kayo si Andres Bonifacio, ano kaya ang mararamdaman ninyo sa sinabi ni Daniel Terona? Tama, malulungkot, masasaktan, o magagalit dahil hindi iginagalang ang resulta ng halalan. Dahil dito, ipinahayag ni Bonifacio bilang tagapangulo na ng pagpupulong na walang bisa ang mga naging resulta ng Tejeros Convention. Ito ang naging simula ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng ilang mga revolusyonaryo. Ano kaya ang maging epekto ng hidwaan sa mga revolusyonaryo? Tama, naging mahina ang pagkakaisa at pagkakaroon ng sinagot ng kanilang hanay. Sa kabila ng mga suliraning ito, mahalaga pa rin ang Tejeros Convention dahil ito ang kauna-unahang pagtatangka ng mga Pilipino na magtatag ng isang pamahalaang revolusyonaryo sa pamamagitan ng halalan. Ano ang pinakamahalagang aral na nakukuha natin mula sa Tejeros Convention? Napakahusay. Mahalaga ang pagkakaisa, paggalang sa opinyon ng iba, at pagtanggap sa resulta ng isang makatarungang halalan. Narito ang mga mahalagang tauhan at kanilang posisyon. Mga pinuno at kanluran ng Katipunan 1897. Andres Bonifacio bilang Supremo ng Katipunan na halal na Direktor ng Interior. Emilio Aguinaldo, pinuno ng Magdalo na halal na Pangulo. Si Mariano Alvarez, pinuno ng Magdiwang. Daniel Tirona, kasapi ng Magdalo, komisyon sa kwalifikasyon ni Bonifacio. Mariano Trias na halal na Pangalawang Pangulo. Artemio Ricarte na halal na Kapitan General. At Emiliano Riego de Dios na halal na Direktor ng Digmaan. Kaya ngayon, na natalakay na natin ang mahalagang pangyayari sa Tejeros Convention, isasabuhay naman natin ang mga ito sa pamamagitan ng isang roleplay.